Mga ka-daily, handa na ba kayong baguhin ang takbo ng inyong buhay? Marami sa atin ang pagod na sa kakakayod, pero tila hindi pa rin sapat ang nararating. Sa video na ito, hihimayin natin ang 10 pinakaimportanteng aral na magtuturo sa inyo kung paano pagsamahin ang pangarap, paniniwala, at tamang pagkilos para sa tunay na pagyaman. Siguraduhin mong panoorin ang video na ito hanggang sa huling segundo dahil ang pang-10 aral ang magsisilbing susi para pagdugtungin ang lahat ng matututunan mo ngayon. Ito na ang sign na hinihintay mo para itigil ang pagiging ordinaryo at simulan ang pagbuo ng iyong sariling imperyo. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1. Manggarap ka. Ang pagbuo ng mental blueprint. Ka-daily, ang unang hakbang para yumaman ay hindi nagsisimula sa bulsa kundi sa loob ng iyong isip sa pamamagitan ng isang malinaw na mental blueprint. Maraming Pilipino ang nagsasabing gusto nilang yumaman, pero kapag tinanong mo kung magkano eksakto ang kailangan nila o anong klaseng buhay ang gusto nilang makuha, madalas ang sagot lang ay kahit ano basta guminhawa. Ang problema sa ganitong mindset ay parang kang sumakay sa jeep nang hindi alam kung saan ka bababa kaya iikot-ikutin ka lang ng tadhana hanggang sa maubos ang pamasahe mo. Ang tunay na pangarap ay dapat kasing linaw ng isang blueprint ng arkitekto kung saan alam mo ang bawat sukat, bawat kwarto, at bawat materyales na gagamitin mo sa iyong kinabukasan. Kapag malinaw ang iyong vision, ang iyong utak ay automatikong naghahanap ng mga paraan at oportunidad para matupad iyon dahil meron ka ng target na sinusundan araw-araw. Dito sa ating bansa, madalas tayong nakukulong sa tinatawag na survival mode, kung saan ang tanging pangarap lang natin ay makabayad ng utang o makaraos sa susunod na kinsenas at katapusan. Mga ka-daily, kailangan nating basagin ang ganitong limitadong pag-iisip dahil ang pangarap na nakabase lang sa pangangailangan ay hindi kailanman magdadala sa iyo sa tunay na kayamanan. Ang pagbuo ng mental blueprint ay nangangailangan ng lakas ng loob na mag-isip ng malaki o yung tinatawag na thinking big. Kahit na ang sitwasyon mo ngayon ay tila walang pag-asa. Isipin mo na ang kasalukuyan mong kalagayan ay temporaryo lang at ang tunay mong realidad ay yung nakikita mo sa iyong imahinasyon na mayroon ka ng matatag na negosyo at malaking ipon. Kapag pinalaki mo ang iyong pangarap, lumalawak din ang iyong kapasidad na gumawa ng mga desisyon na hindi lang pang ngayon kundi para sa pangmatagalang tagumpay. Mahalaga rin na ang iyong pangarap ay may kasamang matinding detalye o yung tinatawag nating visualization of the end state para maging totoo ito sa iyong pakiramdam. Huwag lang sabihing gusto mong magkabahay, kundi isipin mo kung ilang square meters ito, anong kulay ng pintura, at saang subdivision ito matatagpuan sa loob ng iyong lugar. Ang ganitong level ng detalye ay nagbibigay ng emotional na connection sa iyong pangarap na siyang magsisilbing gasolina mo kapag nakakaranas ka na ng pagod o paghihirap sa iyong trabaho. Kapag malinaw ang bawat detalye, nagkakaroon ka ng focus at hindi ka madaling madala ng mga distractions o mga panandaliang luho na sisira sa iyong plano. Ang iyong mental blueprint ang magsisilbing kompas mo sa gitna ng magulong mundo ng pananalapi para lagi kang nakaturo sa direksyon ng iyong tunay na layunin. Para mapalakas ang iyong mental blueprint, kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone at palawakin ang iyong exposure sa mga bagay na mas malaki sa nakasanayan mo. Kung ang paligid mo ay puro reklamo tungkol sa kahirapan, malamang na ang pangarap mo ay magiging limitado rin. Kaya kailangan mong humanap ng mga bagong inspirasyon sa labas ng iyong barangay. Manood ka ng mga content na nagtuturo tungkol sa investment gaya ng Pag-ibig MP2 o magbasa tungkol sa mga kwento ng tagumpay ng mga taong nagsimula rin sa wala
pero nagkaroon ng malaking vision. Ang pag-aaral kung paano gumagalaw ang pera at kung paano mag-isip ang mga mayayaman ay magbibigay sa iyo ng bagong perspektibo na hindi mo matututunan sa tabi-tabi lang. Kapag mas marami kang alam na posibilidad, mas nagiging matibay at makatotohanan ang blueprint na itinatayo mo sa iyong isipan para sa iyong pamilya. Panghuli, ang pagbuo ng pangarap ay nangangailangan ng tinatawag nating identity shift o ang pagbabago ng tingin mo sa iyong sarili mula ngayon. Huwag mong tingnan ang sarili mo bilang isang ordinaryong empleyado lang na naghihintay ng sahod, kundi ituring mo ang sarili mo bilang isang future millionaire na kasalukuyan lang naghahanda. Ang ganitong pagbabago sa pagkakakilanlan ay magpabago sa paraan ng iyong pagkilos, pananalita, at pagdedesisyon sa araw-araw na buhay mo bilang isang ka-daily. Kapag naniniwala ka na ikaw ay nakatadhana para sa malaking tagumpay, mas magiging maingat ka sa paggamit ng iyong oras at mas magiging mapili ka sa mga taong sinasamahan mo. Ang iyong mental blueprint ay hindi lang basta guhit sa papel, kundi ito ang iyong magiging bagong pagkatao na siyang mag-aakay sa iyo patungo sa yaman na matagal mo nang inaasam. Aral number 2. Pagpatay sa kultura ng hiya at limitadong paniniwala. Ka-daily, ang pangalawang aral na dapat mong itanim sa iyong sistema ay ang pagpuksa sa kultura ng hiya at mga maling paniniwalang pumipigil sa iyong pag-asenso. Sa ating lipunan, madalas tayong pinalalaki sa ideya na dapat ay marunong tayong makontento sa kung anong mayroon tayo dahil ang paghahangad ng higit pa ay tinitingnan bilang pagiging sakim o mayabang. Ang ganitong mentalidad ay isang malaking lason dahil pinapatay nito ang iyong potensyal bago ka pa man magsimulang kumilos para sa iyong mga pangarap. Kailangan mong maintindihan na ang hiya sa paggawa ng marangal na paraan para kumita ay walang maidudulot na maganda sa iyong bank account o sa kinabukasan ng iyong mga anak. Kapag pinili mong yakapin ang paniniwalang deserve mo ang yaman, unti-unti mong mababasag ang mga invisible na pader na nagkukulong sa iyo sa kahirapan at magkakaroon ka ng lakas ng loob na sumubok sa mga bagay na dati ay kinatatakutan mo. Ang isa sa pinakamabigat na hadlang para sa ating mga kababayan ay ang tinatawag na curse ng anak lang kami o yung paniniwalang dahil mahirap ang mga magulang mo ay hanggang doon na lang din ang mararating mo. Mga ka-daily, kailangan mong malaman na ang iyong pinagmulan ay hindi dapat maging basehan ng iyong patutunguhan kung babaguhin mo ang iyong personal na paniniwala. Ang paniniwalang ito ay madalas nating naririnig sa mga gathering o inuman, kung saan ang mga tao ay nagkakasundo sa ideya na ang pagyaman ay para lamang sa mga may sinabi sa buhay o yung mga ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Kapag hinayaan mong manatili ang ganitong mindset, para mo na ring tinanggap ang pagkatalo nang hindi pa man nagsisimula ang laban, kaya dapat ay maging matapang ka sa pag-reject sa mga ganitong limitadong kaisipan. Ang pagyaman ay isang desisyon na nagsisimula sa pagtanggap na ang iyong nakaraan at kasalukuyan ay walang kapangyarihan sa kung ano ang kaya mong buuin sa hinaharap. Dito rin papasok ang tinatawag nating psychology of deservingness, kung saan kailangan mong kumbinsihin ang iyong sarili na ikaw ay karapat-dapat sa bawat tagumpay at perang kikitain mo. Maraming Pilipino ang kapag nakahawak na ng medyo malaking halaga ay biglang nagiging balisa o kaya naman ay naghahanap agad ng paraan para gastusin ito dahil sa loob-loob nila ay hindi sila sanay na may labis na pera. Ito ay tinatawag na self-sabotage dahil hindi pa handa ang iyong internal thermostat na tanggapin ang mataas na level ng financial success sa iyong buhay. Ka-daily, kailangan mong sanayin ang iyong isip na normal lang ang magkaroon ng malaking savings at normal lang na hindi ka na naghahabol ng pambayad sa kuryente o tubig buwan-buwan. Kapag naniwala ka na karapat-dapat ka sa kasaganaan, hindi ka na matatakot na humingi ng tamang bayad sa iyong serbisyo o mag-demand ng mas mataas na posisyon dahil alam mo ang iyong tunay na halaga. Kailangan mo ring matutunan ang sining ng filtering the noise
o ang hindi pakikinig sa mga negatibong komento ng mga tao sa paligid mo, lalo na ang mga tinatawag nating crab mentality. Sa bawat hakbang mo patungo sa itaas, asahan mo na mayroong mga hihila sa iyo pababa o magsasabing nagbabago ka na dahil lang hindi mo na sila laging masamahan sa mga walang kwentang bagay. Ang paniniwala sa sarili ay nangangailangan ng paninindigan na hindi mo kailangan ng validation o pag-aproba ng ibang tao para ituloy ang iyong plano sa buhay. Madalas ay ang mga pinakamalapit pa sa atin ang nagsasabing ambisyoso ka o masyado kang mataas mangarap, pero tandaan mo na ang kanilang mga salita ay refleksyon lang ng sarili nilang mga takot at limitasyon. Huwag mong hayaang ang limitadong pananaw ng iba ang maging realidad mo dahil ikaw ang may hawak ng manibela ng iyong sariling tagumpay bilang isang ka-daily. Panghuli, ang pagbabago ng iyong paniniwala ay makikita sa kung paano mo kinakausap ang iyong sarili o yung tinatawag nating inner dialogue sa bawat pagkakataon. Imbes na sabihing hindi ko kaya yan o ang mahal naman yan, simulan mong itanong sa iyong sarili ang paano ko ito makakayanan o anong skills ang kailangan kong matutunan para makuha ito. Ang simpleng pagpapalit ng salita ay nagbubukas ng iyong utak sa mga solusyon, sa halip na mag-focus sa mga problema at hadlang na nasa harap mo ngayon. Ang iyong kumpiyansa ay magsisilbing isang uri ng currency na mas mahalaga pa sa cash dahil ito ang magbibigay sa iyo ng lakas para makipag-usap sa mga big-time investors o mga potential na business partners. Kapag napatay mo na ang hiya at ang takot na mabigo, doon palang tunay na magsisimula ang iyong paglalakbay patungo sa yaman na matagal mo ng pangarap para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Aral number 3, high leverage sacrifice at ang tunay na pagkilos. Ka-daily, ang pangatlong aral na dapat mong itanim sa iyong isipan ay ang konsepto ng high leverage sacrifice kung saan hindi lang basta sipag ang kailangan kundi ang tamang uri ng pagkilos. Maraming Pilipino ang subsob sa trabaho at halos wala ng pahinga pero bakit tila hindi pa rin sapat ang kinikita para makaalis sa hirap? Ito ay dahil madalas tayong nakukulong sa low-value labor o yung mga gawaing pisikal na madaling palitan at walang malaking balik sa hinaharap. Ang tunay na kilusan ay ang pagpili sa mga aktibidad na magbibigay sa iyo ng pinakamalaking resulta gamit ang pinaka-epektibong paraan o yung tinatawag nating 80-20 rule ng productivity. Kailangan mong matutunan na ang pagiging busy ay hindi katumbas ng pagiging produktibo, kaya dapat mong suriin kung ang ginagawa mo ba araw-araw ay naglalapit sa iyo sa iyong pangarap o ginagawa mo lang itong routine dahil dun ka sanay. Dapat mong maintindihan na ang skill stacking ay mas mahalaga kaysa sa simpleng hard labor lamang, lalo na sa panahon natin ngayon na napakabilis ng pagbabago. Ang pagkilos na may talino ay nangangailangan ng sakripisyo na maglaan ng oras para mag-aral ng mga bagong skills gaya ng sales, digital marketing, o paggamit ng artificial intelligence tools sa halip na mag-overtime sa trabahong wala namang growth. Kapag nagdagdag ka ng mga high-value skills sa iyong sarili, tumataas ang iyong presyo sa merkado at hindi mo na kailangang magpakapagod ng husto para lang kumita ng disenteng halaga. Ang pagkilos na ito ay nangangailangan ng disiplina na bitawan ang mga panandaliang libangan gaya ng babad sa social media o panonood ng teleserye para unahin ang mga gawaing magpapayaman sa iyong kaalaman. Isipin mo na ang bawat bagong skill na natututunan mo ay isang karagdagang armas na magagamit mo para mapabilis ang iyong pag-akyat sa hagdan ng tagumpay bilang isang ka-daily. Ang kapangyarihan ng micro-movements ay isa ring mahalagang bahagi ng iyong kilusan dahil ang malalaking tagumpay ay nabubuo mula sa maliliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw. Huwag mong hintayin na magkaroon ka ng 1,000,000 piso bago ka magsimulang mag-invest. Bagkus ay simulan mo sa abot ng iyong makakaya, kahit maliit na halaga lang muna basta consistent ka.
Ang bawat 1% na improvement sa iyong sarili at sa iyong diskarte, bawat araw ay magbubunga ng dambuhalang resulta pagkalipas ng ilang buwan o taon dahil sa epekto ng compounding. Ang problema sa marami ay gusto nila ay biglang yaman o yung tinatawag na giant leaps, kaya kapag hindi nila agad nakikita ang resulta, ay madali silang sumusuko at nawawalan ng gana. Tandaan mo na ang tunay na kilusan ay isang marathon at hindi isang sprint, kaya ang mahalaga ay hindi ka humihinto sa pag-usad kahit gaano pa kaliit ang iyong hakbang sa simula. Kailangan mo ring tawirin ang tinatawag nating execution gap o yung malaking distansya sa pagitan ng pagpaplano at sa mismong paggawa ng hakbang. Maraming tao ang magaling gumawa ng listahan ng mga gagawin at puno ng mga ideya ang utak, pero pagdating sa aktwal na pagpapatupad ay paralisado sila dahil sa takot na magkamali. Ang pagkilos ay hindi kailangang maging perpekto sa simula dahil ang mahalaga ay matapos mo ang iyong task o yung tinatawag nating done is better than perfect mindset. Sa bawat pagkilos mo ay doon ka matututo ng mga aral na hindi mo makukuha sa pagbabasa lang ng libro o panonood ng mga videos sa YouTube. Kapag nasanay ka na kumilos agad sa tuwing may magandang oportunidad, mawawala ang iyong pag-aalinlangan at mas magiging matalas ang iyong pakiramdam sa kung ano ang tunay na gumagana sa iyong negosyo o career. Panghuli, ang iyong pagkilos ay dapat na nakatutok sa tinatawag na delayed gratification execution, kung saan handa kang magtiis ngayon para sa mas malaking gantimpala sa hinaharap. Ang pagkilos para sa iyong sarili, 5 taon, mula ngayon, ay nangangailangan ng matinding control sa iyong mga impulse at pag-iwas sa lifestyle inflation tuwing nakakakuha ka ng bonus o taas sahod. Imbes na bumili agad ng bagong cellphone o mamahaling sapatos, gamitin mo ang perang iyon bilang capital sa iyong side hustle o ilagay sa mga investment vehicles na magpapalago ng iyong wealth. Ang tunay na yaman ay nabubuo sa mga desisyong ginagawa mo kapag walang nakatingin at kapag pinipili mong magtrabaho habang ang iba ay nagpapahinga o nagwawaldas. Ang iyong kilusan bilang isang ka-daily ang magsisilbing patunay kung gaano mo talaga gustong makuha ang buhay na matagal mo nang pinapangarap para sa iyong pamilya at para sa iyong sariling kinabukasan. Aral number 4. Ang arkitektura ng financial DNA at tamang relasyon sa pera. Ka-daily, ang pang-apat na aral na kailangang maging parte ng iyong pagkatao ay ang pagbabago ng iyong financial DNA o ang paraan kung paano mo tinitingnan ang bawat piso na dumadaan sa iyong mga kamay. Sa ating kultura, madalas nating ituring ang pera bilang pambili lang ng mga bagay o pambayad sa mga bayarin, kaya naman sa tuwing may darating na sahod ay automatiko nating iniisip kung saan ito gagastusin. Para yumaman, kailangan mong baguhin ang mindset na ito at simulan mong tingnan ang pera bilang isang kasangkapan o tool na may kakayahang mag-produce ng higit pang pera sa hinaharap. Ang mga taong mayaman ay hindi nagtatrabaho para lang gastusin ang kinikita nila, kundi ginagamit nila ang kanilang kita para bumili ng mga assets na siyang magbibigay sa kanila ng passive income. Kapag binago mo ang iyong relasyon sa pera, hindi mo na ito itatrato bilang panandali ang bisita sa iyong pitaka, kundi bilang isang sundalo na dapat mong ipadala sa giyera para manalo at magdala ng marami pang kasama pabalik sa iyo. Dapat mong ituring ang bawat piso bilang isang kawal na may tungkuling magtrabaho para sa iyong kalayaan at hindi lang para sa iyong luho. Isipin mo na bawat 5 piso o 100 piso na winawaldas mo sa mga bagay na hindi mo naman kailangan ay parang pagtatapon ng mga sundalo na sana ay nagtatrabaho para sa iyong kinabukasan. Ang mga mayayaman ay masinop sa kanilang mga kawal dahil alam nila na ang bawat maliit na halaga na ilalagay sa tamang investment gaya ng stocks o mutual funds ay lalago sa paglipas ng panahon.
Sa halip na maging alipin ka ng pera kung saan kailangan mong magtrabaho, habang buhay para lang mabuhay, baligtarin mo ang sitwasyon at gawin mong alipin ang pera para ikaw naman ang magpahinga habang ito ay lumalago. Kapag ganito ang iyong perspektibo bilang isang ka-daily, mas magiging maingat ka sa bawat paggastos dahil alam mo ang potensyal na halaga ng bawat piso na maaari sanang maging milyon sa hinaharap. Isang malaking pagkakamali ng marami nating kababayan ay ang pagkakaroon ng iisang source of income lamang o yung tinatawag nating one-source trap na madalas ay ang kanilang trabaho lang. Mga ka-daily, kailangan mong paniwalaan na ang pagkakaroon ng isang income stream lang ang pinakamalaking risk na maaari mong gawin sa iyong buhay dahil kapag nawala ito ay hihinto ang lahat para sa iyo. Ang pagbuo ng matibay na financial DNA ay nangangailangan ng paghahanap ng iba pang paraan para kumita gaya ng side business, freelance work, o digital products na hindi nangangailangan ng iyong pisikal na presensya sa lahat ng oras. Ang layunin ay gumawa ng maraming daluyan ng pera para kahit may isa mang sumara ay mayroong ka pa ring ibang pagkukunan na magpapatuloy ng iyong daloy ng yaman. Ang pag-unawa sa kahalagahan ng diversification ay hindi lang para sa mga eksperto, kundi para sa sinumang seryosong makaalis sa siklo ng kahirapan at makamit ang financial security. Mahalaga ring maintindihan mo ang tinatawag nating math of wealth o ang simpleng matematika ng pagyaman na madalas ay hindi tinuturo sa paaralan. Maraming Pilipino ang natatakot sa mga numero, pero ang totoo ay kailangan mo lang malaman ang pagkakaiba ng assets na napasan na nagpapasok ng pera at liabilities na naglalabas ng pera sa iyong bulsa. Ang pagyaman ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang iyong kinikita, kundi tungkol sa kung gaano kalaki ang iyong naitatabi at naipapatrabaho para sa iyong sarili. Kailangan mong matutunan kung paano gumagana ang compound interest o yung tinatawag na eighth wonder of the world, kung saan ang iyong interest ay kumikita rin ng interest hanggang sa lumaki ito ng kusa. Kapag naintindihan mo ang simpleng math na ito, hindi ka na magpapadala sa mga promo or sale na nagpapababa sa iyong net worth, kundi magiging focus mo na ang pagpapalaki ng iyong capital base araw-araw. Panghuli, ang pagkakaroon ng abundance mindset ay kailangan para sa daloy ng yaman dahil ang taong sobrang kuripot sa maling paraan ay madalas na hindi rin pinupuntahan ng swerte. Ang pera ay parang tubig na kailangang dumaloy para hindi mapanis, kaya kailangan mong matutunan kung kailan dapat magtipid at kailan dapat mag-invest sa iyong sarili o sa iyong negosyo. Ang pagiging kuripot sa pag-aaral o sa pagkuha ng tamang tools ay isang uri ng scarcity mindset na pipigil sa iyong paglago dahil tinitingnan mo ang gastos sa halip na ang return on investment. Ang investment sa sarili gaya ng pagbili ng kurso o pag-upgrade ng gamit para sa trabaho ay ang pinakamagandang desisyon na magpapatibay sa iyong financial DNA bilang isang ka-daily. Kapag pinaniwalaan mo na laging may paraan para kumita at handa kang maglabas ng pera para sa iyong growth, doon palang tunay na magbubukas ang mga pinto ng pagkakataon na magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Aral number 5. Strategic networking at ang kapangyarihan ng paligid. Ka-daily, ang panglimang aral na dapat mong gawing sandigan ay ang strategic networking o ang sadyang pagpili sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sinasabing ang iyong net worth ay reflection lang ng average ng 5 tao na madalas mong kasama, kaya kung ang paligid mo ay puro reklamo at walang plano sa buhay, malamang ay maging ganoon ka na rin. Ang pangarap ay nakakahawa pero ang katamaran at negatibong pag-iisip ay mas mabilis makahawa lalo na sa ating kulturang Pinoy na mahilig sa pakikisama. Kailangan mong maging madiskarte sa pagpili ng iyong circle at siguraduhin na ang mga taong kinakausap mo araw-araw ay yung mga taong hihila sa iyo pataas at hindi yung mga taong gagawing normal ang pagiging tambay. Ang strategic networking ay hindi tungkol sa paggamit sa ibang tao, kundi tungkol sa paghahanap ng tamang environment kung saan ang tagumpay
ay tinitingnan bilang isang obligasyon at hindi lang isang tsamba. Dapat mong gamitin ang tinatawag nating proximity principle kung saan pipilitin mong mapalapit sa mga taong nasa posisyon o sitwasyon na gusto mong marating balang araw. Kung gusto mong maging matagumpay na negosyante, huwag kang laging nakababad sa mga kwentuhan na puro tsismis lang ang paksa, kundi humanap ka ng paraan na makasalamuha ang mga taong usapang puhunan at paglago ang focus. Maaari itong magsimula sa pagpunta sa mga seminars, pagsali sa mga online groups ng mga investors, o kahit sa simpleng pag-volunteer sa mga proyektong pinatatakbo ng mga taong hinahangaan mo. Kapag palagi kang nakikinig sa usapan ng mga matatagumpay na tao, unti-unting mababago ang iyong pananalita at maging ang iyong paraan ng pagdedesisyon ay susunod sa kanilang level. Ang pagiging malapit sa apoy ay siguradong magbibigay sa iyo ng init, kaya naman ang pagiging malapit sa tagumpay ay siguradong magbibigay sa iyo ng tamang mindset bilang isang ka-daily. Mahalaga ring matutunan ang sining ng curating your circle o ang pag-alis sa mga ugnayang wala nang naidudulot na growth sa iyong buhay kahit na matagal na kayong magkakaibigan. Mahirap man itong tanggapin, pero may mga kaibigan tayo na hanggang doon na lang talaga ang pananaw. At kapag pinilit mong isama sila sa iyong pag-asenso, ay ikaw lang ang mabibigatan at babagal. Hindi mo naman kailangang makipag-away. Kailangan mo lang dahan-dahang bawasan ang oras na inilalaan mo sa mga inuman o gala na walang patutunguhan at ilipat ang oras na iyon sa paghahanap ng iyong mastermind group. Ang isang mastermind group ay binubuo ng mga taong may parehong ambisyon sa iyo na magbibigay ng suporta, magtatanong ng mahihirap na questions at magpapaalala sa iyo kapag lumilihis ka na sa iyong layunin. Ang banisyang pagpapalit ng paligid ay hindi pagiging mayabang kundi ito ay pagiging responsable sa iyong sariling kinabukasan at sa pangarap mo para sa iyong pamilya. Maaari mo ring gamitin ang tinatawag nating borrowing belief kung saan ginagamit mong inspirasyon ang tagumpay ng iba para patunayan sa iyong sarili na posible ring mangyari iyon sa iyo. Kapag nakakakita ka ng isang Pilipino na nagsimula rin sa hirap, pero ngayon ay may-ari na ng malaking kumpanya, huwag kang mainggit kundi pag-aralan mo ang kanyang mga hakbang at ang kanyang circle. Ang tagumpay ng iba ay nagsisilbing ebidensya na ang mga pangarap mo ay hindi lang basta ilusyon, kundi mga bagay na kaya talagang maabot kung tama ang iyong diskarte at mga kasama. Dito rin papasok ang kahalagahan ng mentorship over trial and error, dahil ang isang mentor ay makapagtuturo sa iyo ng mga shortcut na hindi mo makikita kung mag-isa ka lang na nangangapa. Ang paghahanap ng gabay mula sa mga taong nauna na sa iyo ay makakatipid sa iyo ng maraming taon ng pagkakamali at libu-libong piso na maaari sanang nasayang sa maling desisyon. Panghuli, sa bawat networking na gagawin mo, laging isaisip ang value exchange o kung paano ka rin makakatulong sa ibang tao sa halip na ikaw lang ang laging tumatanggap. Ang networking ay isang two-way street kaya dapat ay meron ka ring skills o kaalaman na maiaalok para maging kapaki-pakinabang ka sa mga big players na gusto mong makilala. Maging mapagmasid kung anong problema ang maaari mong masolusyunan para sa kanila o kung anong tulong ang maaari mong ibigay nang walang hinihinging kapalit sa simula para makuha mo ang kanilang tiwala. Kapag nakita nila na ikaw ay isang taong may value at may matinding drive na matuto, kusa silang magbubukas ng pinto para sa iyo at isasali ka sa mga oportunidad na hindi basta-basta nakikita ng publiko. Ang iyong network ang magsisilbing safety net at launchpad mo sa pag-abot ng yaman, kaya piliin mong mabuti ang mga taong papapasukin mo sa iyong buhay bilang isang ka-daily. Aral number 6, Combating the Filipino Script at pagbasag sa tradisyon. Ka-daily, ang pang-anim na aral ay ang paglaban sa mga nakasanayang tradisyon o yung tinatawag nating the Filipino Script na madalas ay nagiging pabigat sa ating pag-asenso. Marami sa atin ang pinalaki sa paniniwalang kapag nagsimula ka ng kumita, ikaw na ang automatikong sasagot sa lahat ng gastusin ng iyong mga kamag-anak o ikaw ang magiging retirement plan ng iyong mga magulang. Bagaman maganda ang tumulong, kailangan mong matutunan ang breadwinner strategy
kung saan uunahin mo munang patatagin ang iyong sariling pananalapi bago ka magbuhat ng iba. Parang sa eroplano, kailangan mong isuot muna ang sarili mong oxygen mask bago mo tulungan ang katabi mo dahil kapag pareho kayong naubusan ng hangin, wala ring saysay ang iyong pagtulong. Ang pagtakda ng boundary sa pera ay hindi pagiging madamot, kundi ito ay pagiging matalino para masiguro na ang tulong na ibibigay mo sa hinaharap ay mas malaki at mas sustainable para sa iyong buong pamilya. Kailangan mo ring basagin ang cycle ng utang na loob na madalas ay ginagamit na dahilan para makonsensya ka kapag nagsisimula ka ng maging matagumpay. Sa ating lipunan, tinitingnan na masama ang isang tao kapag tumanggi siyang magpahiram ng pera o tumanggi sa mga luhong hinihiling ng iba kahit na alam niyang hindi pa ito pasok sa kanyang budget. Ang tunay na pagyaman ay nangangailangan ng paninindigan na hindi ka obligado na tustusan ang lifestyle ng mga taong hindi naman kumikilos para sa kanilang sariling buhay. Dapat mong paniwalaan na ang pagtulong ay dapat galing sa iyong sobra at hindi galing sa iyong ipon para sa puhunan o para sa emergency fund. Kapag hinayaan mong diktahan ng ibang tao kung paano mo gagastusin ang iyong pinaghirapan, hinding-hindi ka makakaalis sa siklo ng pagtatrabaho para lang sa ibang tao at hindi para sa iyong sariling kalayaan bilang isang ka-daily. Dito rin papasok ang matinding anti-consumerism push laban sa lifestyle inflation na madalas nating ginagawa tuwing nakakakuha tayo ng aumento o promotion sa trabaho. Ang karaniwang script ng Pinoy ay kapag lumaki ang sahod, dapat ay lumaki rin ang bahay, bumili ng bagong motor, o laging kumain sa labas para ipakita sa kapwa na nagtatagumpay na tayo. Ang ganitong ugali ay isang uri ng bitag dahil kahit gaano pa kalaki ang kitain mo, kung sasabayan mo ito ng mas malaking gastos, mananatili ka pa ring isang kahig isang tuka sa huli. Ang pagkilos na may talino ay ang pananatili sa iyong simpleng pamumuhay, habang mabilis na lumalaki ang iyong kinikita, para ang sobra ay mailagay mo sa mga investments. Ang tunay na flex ay hindi ang bagong gamit na utang naman, kundi ang malaking bank account at mga assets na nagpapatuloy sa paglaki kahit natutulog ka na. Dapat mo ring pag-isipan ang pagkakaiba ng diskarte sa pagkakaroon ng isang matatag na sistema sa iyong buhay at pananalapi. Maraming Pilipino ang bilib sa diskarte o yung paghahanap Ang lahat ng ng impormasyon na mabilisang ibinahagi dito paraan ay para sa edukasyon at kumita, inspirasyon pero lamang. madalas ay wala itong pangmatagalang pundasyon, kaya mabilis din nawawala ang pera. Ang pagkilos na magpapayaman sa iyo ay ang pagbuo ng mga sistema gaya ng automatic savings, pagset ng fixed budget, at pagsunod sa isang plano kahit wala ka sa mood. Ang sistema ang magliligtas sa iyo kapag ubos na ang iyong willpower o kapag natutokso kang gumastos sa mga bagay na hindi naman kailangan sa iyong layunin. Ang pagiging sistematiko ay mas mataas kaysa sa pagiging madiskarte lang dahil ang sistema ay scalable at kayang mag-produce ng resulta ng paulit-ulit ng walang palya. Panghuli, kailangan mong simulan ang paglipat ng iyong oras mula sa mga libangang walang kwento patungo sa pag-monetize ng iyong mga hobbies o skills. Ang karaniwang Pinoy script ay pag-uwi galing sa trabaho, manonood ng TV o mag-SC scroll sa phone hanggang sa makatulog, pero ang isang future millionaire ay gagamitin ang oras na yon para sa kanyang side hustle. Ang paggawa ng content, pagbebenta online o pag-aaral tungkol sa trading at real estate ay mga kilos na magpapalaya sa iyo mula sa 8 oras na pagtatrabaho para sa pangarap ng ibang tao. Ang iyong extra hours ang magtatakda kung saan ka pupulutin sa susunod na 5 taon, kaya huwag mong sayangin ang iyong gabi sa mga bagay na hindi naman nagdadagdag sa iyong kaalaman o yaman. Ang pagbasag sa nakasanayang script ay masakit sa simula dahil marami ang huhusga sa iyo. Pero ito ang tanging paraan para marating mo ang yaman na pangarap mo bilang isang ka-daily. Aral number 7. Emotional resilience at ang tibay ng loob sa pagyaman. Ka-daily, ang pang-7 aral ay ang pagkakaroon ng emotional resilience o ang tibay ng loob na hindi basta-basta natitibag ng mga problema sa pera.
Maraming tao ang magaling magplano kapag maayos ang takbo ng buhay. Pero sa sandaling malugi sa negosyo o makaranas ng financial setback, ay mabilis nang nawawalan ng pag-asa at sumusuko. Ang pagyaman ay hindi isang diretso at makinis na kalsada. Ito ay puno ng mga lubak at matitinding pagsubok na susukat sa iyong pasensya at pananalig sa iyong sarili. Kailangan mong maintindihan na ang emotion ay madalas na kalaban ng lohika pagdating sa usaping pananalapi, kaya dapat ay matutunan mong kontrolin ang iyong pakiramdam sa halip na ang pakiramdam mo ang kumokontrol sa iyong mga desisyon. Ang pagiging matatag sa gitna ng unos ang maghihiwalay sa iyo sa mga taong hanggang pangarap lang at sa mga taong totoong magtatagumpay sa huli. Dapat mong matutunan ang tinatawag nating post-failure psychology, kung saan tinitingnan mo ang bawat pagkakamali bilang isang mahalagang lesson sa halip na isang katapusan. Sa ating kultura, madalas tayong matakot na mapahiya o mapag-usapan ng kapitbahay kapag nabigo tayo sa isang sinubukang raket o investment, kaya mas pinipili na lang nating huwag sumubok. Mga ka-daily, kailangan mong yakapin ang iyong mga scars o yung mga sugat ng iyong pagkatalo dahil doon ka magiging mas matalino at mas matibay sa susunod mong laban. Ang mga pinakamayamang tao sa mundo ay dumaan sa paulit-ulit na pagkalugi bago nila nahanap ang tamang formula ng tagumpay, kaya huwag mong hayaang ang isang maling desisyon ay maging dahilan ng iyong tuluyang paghinto. Ang tunay na entrepreneur ay marunong bumangon ng mas mabilis kaysa sa pagkakadapa niya at ginagamit ang sakit ng pagkatalo bilang panggatong para mas magsikap pa. Mahalaga ring magkaroon ka ng emotional detachment mula sa pera para hindi ka masyadong madala sa tuwing tumataas o bumababa ang iyong kita o ang halaga ng iyong mga investments. Kapag ang iyong kaligayahan ay nakabase lang sa laki ng balance ng iyong bank account, magiging roller coaster ang iyong buhay at madali kang magagawa ng mga panic decisions na lalong magpapalubog sa iyo. Ka-daily, ang pera ay isang tool lamang at hindi ito ang basehan ng iyong halaga bilang tao, kaya dapat ay manatili kang kalmado kahit na nasa gitna ka ng krisis. Ang mga matatagumpay na investors ay yung mga taong kayang matulog ng mahimbing kahit na bumabagsak ang market dahil alam nila na ang kanilang plano ay para sa mahabang panahon. Kapag hindi ka na emotional sa bawat sentimo na nawawala o nadadagdag, mas makakagawa ka ng mga rasyonal na hakbang na magdadala sa iyo sa mas malaking yaman. Dito papasok ang konsepto ng power of not yet, kung saan pinaniniwalaan mo na ang hindi mo pagkamit ng layunin ngayon ay hindi nangangahulugang bigo ka na habang buhay. Maraming Pilipino ang masyadong nagmamadali at kapag hindi yumaman sa loob ng isang taon ay sasabihin agad na hindi para sa kanila ang swerte o kaya ay malas sila sa buhay. Ang mindset na ito ay mapanira dahil ang yaman ay nangangailangan ng panahon para tumubo at lumago gaya ng isang puno na hindi mo pwedeng piliting mamunga kinabukasan pagkatanim mo. Sanayin mo ang iyong sarili na sabihing, hindi pa ito ang oras, sa halip na hindi na ito mangyayari, para mapanatili mo ang positibong pananaw sa kabila ng mga antala sa iyong plano. Ang pananatiling motivated kahit matagal ang resulta ay isang uri ng mental toughness na kailangan mo para makasabay sa laro ng mga mayayaman bilang isang ka-daily. Panghuli, kailangan mong matutunan ang stoicism o ang pag-focus lamang sa mga bagay na kaya mong kontrolin at ang pagbaliwala sa mga bagay na wala sa iyong kamay. Hindi mo kontrolado ang inflation, ang takbo ng politika, o ang opinyon ng ibang tao, pero kontrolado mo ang iyong sipag, ang iyong pagtitipid, at ang iyong pag-aaral tungkol sa pera. Huwag mong sayangin ang iyong emosyonal na enerhiya sa pagrereklamo sa mga bagay na hindi mo naman mababago, bagkus ay ibuhos mo ang lahat ng lakas mo sa pagpapaganda ng iyong sariling sistema. Ang pagtanggap sa realidad ng may kasamang aksyon ang pinakamabisang sandata mo laban sa kahirapan at kawalan ng pag-asa sa buhay.
Ang iyong emotional resilience ang magsisilbing anchor mo para manatiling nakatayo kahit anong bagyo ang dumaan sa iyong buhay, pinansyal, hanggang sa marating mo ang yaman na pangarap mo para sa iyong pamilya. Aral number 8. Time arbitrage at ang pag-aari sa iyong oras. Ka-daily, ang pangwalong aral na dapat mong itanim sa iyong sistema ay ang konsepto ng time arbitrage o ang matalinong paggamit sa bawat minuto mo para sa iyong kalayaan. Sa mundong ito, ang oras ang tanging asset na hindi na natin mababawi. Kapag nawala na kaya ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming pera, kundi yung taong may hawak sa sarili niyang oras. Maraming Pilipino ang nasasayang ang buhay sa pagtatrabaho ng overtime para sa pangarap ng iba habang ang sarili nilang mga plano ay laging nakatabi sa ilalim ng unan. Ang layunin mo sa pagkilos ay hindi lang para makabili ng mga materyal na bagay, kundi para mabili mo pabalik ang iyong oras mula sa pagiging alipin ng trabaho. Kapag natutunan mong gamitin ang iyong oras para bumuo ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng income, kahit hindi ka nagtatrabaho, doon mo palang mararamdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya bilang isang ka-daily. Dapat mong simulan ang pag-elimina sa mga low-value tasks o yung mga gawaing kumakain ng iyong oras pero wala namang malaking ambag sa iyong pagyaman. Marami sa atin ang nauubos ang oras sa paggawa ng mga gawaing bahay o mga errands na maaari naman nating i-outsource o ipagawa sa iba sa maliit na halaga para makapag-focus tayo sa mga high-income activities. Kung ang oras mo ay nagkakahalaga ng 500 pesos bawat oras sa iyong negosyo, huwag mong sayangin ang 2 oras mo sa pagpila sa bangko kung maaari mo naman itong gawin online sa loob ng 5 minuto. Ang pagiging kuripot sa oras ay mas mahalaga kaysa sa pagiging kuripot sa barya dahil ang oras na nailaan mo sa pag-iisip ng bagong diskarte ay maaring magbunga ng libo-libo o milyon-milyon sa hinaharap. Ang mga matatagumpay na tao ay tinitingnan ang kanilang schedule bilang isang investment portfolio kung saan bawat minuto ay dapat may malinaw na return on investment. Kailangan mo ring matutunan ang tinatawag nating deep work habit o ang kakayahang magkaroon ng matinding focus sa gitna ng napakaraming distractions sa ating paligid. Sa panahon ngayon na ang social media at ang ingay ng kapitbahay ay laging nariyan, ang taong may kakayahang mag-focus ng 2 hanggang 3 oras sa isang mahalagang proyekto ang siyang laging nananalo. Ang pagkilos na may focus ay mas epektibo kaysa sa 10 oras na pagtatrabaho na panay naman ang tingin sa cellphone o pakikipagkwentuhan sa chat. Sanayin mo ang iyong sarili na magkaroon ng sagradong oras para sa iyong growth, kung saan walang makakaabala sa iyo para matapos mo ang iyong mga goals ng mabilis at may kalidad. Kapag naging disiplinado ka sa iyong atensyon, mapapansin mo na mas marami kang nagagawa sa loob ng maikling panahon kumpara sa karamihan ng mga tao sa paligid mo. Para sa ating mga kababayang nasa night shift o may mabigat na schedule sa trabaho, maaari mong gamitin ang tinatawag nating side hustle synergy para mas mapabilis ang iyong pag-asenso. Gamitin mo ang mga extra hours mo bago o pagkatapos ng iyong shift para magtayo ng iyong sariling exit strategy sa halip na gamitin ito sa walang saysay na libangan. Kahit 30 minutes o 1 oras lang bawat araw, kung ilalaan mo ito sa pagbuo ng iyong online store, pag-aaral ng trading o paggawa ng content para sa social media, lalago ito ng hindi mo namamalayan. Ang susi ay ang consistency o ang patuloy na pagkilos kahit pagod ka na dahil alam mo na ang sakripisyong ito ay para sa iyong pangmatagalang kalayaan. Ang iyong oras ay ang iyong puhunan, kaya huwag mo itong ipamigay ng libre sa mga taong o bagay na hindi naman makakatulong sa iyong pag-asenso bilang isang ka-daily. Panghuli, kailangan mong tingnan ang strict routine bilang isang paraan tungo sa kalayaan at hindi bilang isang kulungan sa iyong buhay. Maraming tao ang ayaw sa routine dahil nakakabagot daw ito, pero ang totoo ay ang disiplina sa oras
ang nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na gawin ang mga bagay na gusto mo balang araw nang hindi nag-aalala sa pera. Ang pagkakaroon ng maayos na schedule para sa iyong pag-iipon, pagbabasa ng libro, at pag-ehersisyo ay bumubuo ng isang matibay na pundasyon para sa iyong tagumpay. Kapag kontrolado mo ang iyong araw, kontrolado mo rin ang iyong kapalaran at hindi ka na magiging biktima ng mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Ang pagiging master ng iyong sariling oras ang pinakamataas na forma ng yaman na maaari mong makamit, kaya simulan mo ng pahalagahan ang bawat segundo mo mula ngayon. Aral number 9. Visionary Scaling at ang Global na Pangarap. Ka-daily, ang pangsyam na aral ay ang pagkakaroon ng visionary scaling o ang pangangarap na hindi lang nakakulong sa iyong kanto o sa iyong maliit na komunidad. Maraming Pilipino ang nasasanay sa isang kahig, isang tuka na negosyo o yung mga maliliit na raket na sapat lang para sa pang-araw-araw na panggastos. Para tunay na yumaman, kailangan mong matutunan kung paano palakihin ang iyong vision at tignan ang mundo bilang iyong palengke sa halip na ang iyong barangay lang. Sa tulong ng teknolohiya at internet, wala nang limitation kung sino ang maaari mong maabot. Ang isang simpleng produkto o serbisyo na gawa sa iyong kwarto ay maaari nang ibenta sa Amerika, Europa o kahit saan pang panig ng mundo. Ang pag-iisip ng malaki ay hindi pagiging ambisyoso sa masamang paraan, kundi ito ay ang pagkilala sa iyong kakayahan na makapagbigay ng value sa mas maraming tao sa mas malawak na paraan. Dapat mong gamitin ang digital real estate gaya ng YouTube, social media, at mga artificial intelligence tools bilang iyong leverage para mapabilis ang iyong pag-asenso. Ang mga mayayaman ngayon ay hindi na lang yung mga may-ari ng malalaking gusali, kundi pati na rin yung mga taong marunong gumamit ng algorithm para ipakita ang kanilang galing sa buong mundo. Ka-daily, ang iyong kaalaman o ang iyong kwento ay isang asset na maaari mong i-scale nang walang limitation sa pamamagitan ng paggawa ng mga content na makakapagbigay ng aral sa iba. Imbes na gamitin ang internet para lang makipagtsismisan, gamitin mo ito para magtayo ng sarili mong platform na magsisilbing makina mo sa paggawa ng yaman kahit habang ikaw ay natutulog. Ang visionary scaling ay nangangailangan ng pag-unawa na ang iyong oras ay limitado, pero ang epekto ng iyong digital presence ay pwedeng magpatuloy habang buhay. Kailangan mo ring magkaroon ng tinatawag nating generational wealth vision, kung saan ang iyong pangangarap ay hindi lang para sa iyong sariling sikmura, kundi para sa susunod na 2 henerasyon ng iyong pamilya. Marami sa atin ang pangarap lang ay mapagtapos ang mga anak, pero bakit hindi mo pangarapin na iwanan sila ng isang matatag na negosyo o investment portfolio na hindi na nila kailangang magsimula sa zero gaya mo? Kapag ganito kalaki ang iyong vision, mas nagiging maingat ka sa bawat sentimong hawak mo at mas nagiging strategic ka sa bawat hakbang na gagawin mo dahil alam mong may mga taong umaasa sa pundasyong itinatayo mo ngayon. Ang pagbuo ng yaman na magtatagal ng daan-daang taon ay nangangailangan ng sakripisyo at matinding disiplina, pero ito ang pinakamagandang legacy na maiiwan mo sa mundong ito. Ang pagiging visionary ay ang pagtatanim ng puno ngayon, kung saan alam mong hindi ikaw, kundi ang iyong mga apo ang makikinabang sa lilim nito balang araw. Dito rin papasok ang kahalagahan ng innovation over imitation o ang paghahanap ng bagong paraan sa halip na basta-basta lang manggaya sa uso o kung anong sikat sa kapitbahay. Ang karaniwang Pinoy ay mahilig sa sunod-uso na negosyo gaya ng pagsulpot ng napakaraming milk tea shop o coffee stall sa iisang lugar hanggang sa wala na silang kitain dahil sa sobrang kompetisyon. Ang isang visionary ka-daily ay naghahanap ng problema na wala pang solusyon o kaya ay gumagawa ng paraan para mas mapaganda ang isang lumang sistema gamit ang bagong teknolohiya. Huwag kang matakot na maging kakaiba o mag-umpisa ng isang bagay na hindi pa nakikita ng iba dahil doon matatagpuan ang tunay na malaking kita.
Ang pagiging pioneer sa isang niche ay mas mahirap sa simula, pero ito ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na diktahan ang presyo at maging leader sa iyong industriya. Panghuli, ang visionary scaling ay nangangailangan ng isang legacy blueprint o ang malinaw na plano kung paano ka tatandaan ng mga tao at kung anong marka ang iiwan mo sa iyong larangan. Ang yaman ay mas masarap lasapin kung alam mong nakatulong ka sa pag-unlad ng iyong kapwa at nakapagbigay ka ng inspirasyon sa ating mga kababayan na posible ring magtagumpay. Isipin mo na ang iyong pagyaman ay hindi lang para sa material na bagay, kundi para maging ehemplo ka na ang isang ordinaryong Pilipino ay kayang sumabay sa global na kompetisyon. Ang iyong bawat kilos bilang isang ka-daily ay dapat na nakadirekta sa mas mataas na layunin na higit pa sa iyong sarili para hindi ka mawalan ng gana kahit gaano pa kahirap ang iyong pinagdadaanan. Ang pagkakaroon ng malawak na pananaw ang magliligtas sa iyo mula sa pagiging maliit ang isip at magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay na hindi mo akalaing mararating mo. Aral number 10. The Action Belief Feedback Loop at ang pagbuo ng makina ng tagumpay. Ka-daily, ang pangsampung aral at ang pinakaimportanteng synthesis sa lahat ay ang Action Belief Feedback Loop o ang walang tigil na pag-uugnay ng iyong pangarap, paniniwala at pagkilos para maging isang makina ng tagumpay. Maraming tao ang may pangarap at naniniwala naman sa sarili, pero dahil hindi sila kumikilos ng tama, ang kanilang paniniwala ay unti-unting namamatay at nagiging frustration. Ang tunay na sikreto ng mga mayayaman ay ang pag-unawa na ang bawat maliit na kilos na nagbubunga ng resulta ay lalong nagpapatibay sa iyong paniniwala at ang mas matibay na paniniwala ay nagbibigay sa iyo ng lakas para gumawa ng mas malalaking hakbang. Kailangan mong simulan ang loop na ito ngayon din dahil ang momentum ang pinakamalakas mong kakampi sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Kapag naging habit mo na ang magplano at ituloy ito sa gawa, magugulat ka na lang na ang mga bagay na dati ay pangarap mo lang ay nagiging normal na bahagi na ng iyong pang-araw-araw na realidad. Dapat mong maintindihan ang momentum principle kung saan ang unang hakbang ang laging pinakamahirap pero ito ang magsisilbing mitya para sa lahat ng susunod na tagumpay mo. Parang isang malaking tren, napakahirap itong simulang itulak sa simula, pero kapag uminit na ang makina at tumatakbo na ito ng mabilis, kahit anong pader ay kaya na nitong sagasaan. Ang pagkilos mo bilang isang ka-daily ay hindi dapat humihinto sa gitna ng daan dahil lang napagod ka o dahil may isang maliit na hadlang na humarang sa iyo. Ang disiplina sa paggawa ng iyong task list araw-araw ay ang nagbibigay ng langis sa iyong makina para hindi ito kalawangin at manatiling handa sa mas malalaking hamon. Huwag mong hintayin na maging perpekto ang lahat bago ka magsimula. Ang mahalaga ay umandar ka na at habang tumatakbo ka ay doon mo na lang ayusin ang mga maliliit na aberya sa iyong diskarte. Mahalaga rin ang tinatawag nating self-correcting action kung saan handa kang baguhin ang iyong paraan kung nakikita mong hindi na ito epektibo sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang isang matalinong ka-daily ay hindi yung taong matigas ang ulo na gagawin ang parehong bagay kahit wala namang resulta, kundi yung taong marunong makinig sa feedback ng kanyang paligid at ng market. Ang iyong pagkilos ay dapat na may kasamang matinding pagsusuri para malaman mo kung saan ka nagkukulang at kung anong aspeto ng iyong business o career ang kailangang i-upgrade. Ang paniniwala mo sa iyong pangarap ay dapat na matatag, pero ang paraan mo ng pagkilos ay dapat na flexible para makasabay sa mabilis na pagbabago ng mundo. Kapag natutunan mong i-adjust ang iyong layag habang nasa gitna ng dagat, masisiguro mo na lagi kang nakaturo sa direksyon ng yaman at tagumpay na hinahangad mo. Sa loob ng loop na ito, ang tamang paggamit sa iyong ipon ay magsisilbing fuel for action sa halip na itago mo lang ito para sa emergency na baka hindi naman dumating. Ang ipon ay hindi dapat tinitingnan bilang seguridad lang
kundi bilang bala na gagamitin mo kapag may dumating na pagkakataon na magpapalago ng iyong wealth ng mabilis. Maraming Pilipino ang natatakot gastusin ang kanilang ipon para sa investment dahil baka raw mawala ito, pero ang hindi nila alam ay mas malaki ang nawawala sa kanila dahil sa inflation at sa mga missed opportunities. Ang iyong paniniwala na kaya mong magpalago ng pera ay dapat magtulak sa iyo na ilagay ang iyong capital sa mga productive assets gaya ng Pag-ibig MP2 o sariling business expansion. Ang pagkilos na ito ay nangangailangan ng lakas ng loob, pero ito ang tanging paraan para ang iyong makina ng tagumpay ay tuloy-tuloy na makagawa ng yaman para sa iyo. Panghuli, kailangan mong tanggapin ang ultimate accountability o ang pananagutan na ikaw at ikaw lang ang tanging may-ari ng iyong kapalaran at ng iyong tagumpay. Huwag mong isisi sa gobyerno, sa iyong boss, o sa iyong pamilya kung bakit hindi ka pa yumayaman, dahil ang lahat ng yan ay mga external factors na wala kang kontrol. Kapag inako mo ang buong responsibilidad sa iyong buhay, doon mo mararamdaman ang tunay na kapangyarihan na baguhin ang iyong sitwasyon sa pamamagitan ng iyong sariling mga kamay. Ang pagyaman ay isang proseso na nangangailangan ng matinding pangarap, matibay na paniniwala, at walang humpay na pagkilos na magkakasama sa isang loop. Bilang isang ka-daily, tandaan mo na nasa sa iyo ang susi para buksan ang pintuan ng kasaganaan. Kaya mangarap ka, paniwalaan mo ito ng buong puso, at higit sa lahat, kilusan mo ito araw-araw hanggang sa maging pinakamagandang kwento ang iyong buhay. Bilang pagtatapos, mga ka-daily, tandaan ninyo na ang yaman ay hindi isang tsamba o bunga lamang ng swerte. Ito ay isang sadyang resulta ng tatlong bagay. Ang pagbuo ng malinaw na mangarap ka mindset, ang matibay na paniwalaan mo na may kalakip na pagpuksa sa mga limitadong paniniwala, at ang madiskarteng kilusan mo na nakapokus sa mga high-value na aksyon. Ang bawat aral na tinalakay natin mula sa pagbabago ng iyong financial DNA hanggang sa paggamit ng time arbitrage ay mga piraso ng puzzle na bubuo sa iyong tagumpay. Huwag mong hayaang manatili lang itong impormasyon sa iyong isipan. Gawin itong inspirasyon para baguhin ang iyong routine simula ngayong araw. Ikaw ang arkitekto ng iyong kinabukasan at hawak mo ang panulat para sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Patuloy tayong matuto, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Hanggang sa muli nating pagkikita dito lang sa The Filipino Daily. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.